Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Isang magandang araw sa inyong lahat. Isipin mo saglit yung typical na araw mo sa opisina. May mga ginagawa kang paulit-ulit na tasks, yung mga nakakabogot na umuubas talaga ng pasensya mo, di ba? Oo, yung mga tinatawag nating busy work. Ayun nga, tapos biglang pumasok itong artificial intelligence. Biglang napadali ang lahat. Yung trabahong inaabot ng ilang oras, nagagawa na lang ng ilang segundo. Sobrang bilis na ngayon eh. Pero paano kung yung mismong teknolohiyang nagpapagaan ng trabaho mo ang siya ring unti-unting pumapatay sa kakayahan mong mag-isip ng malalim? Yan ang nakakatakot na parte. Kumbaga, paano kung ang pagiging mabilis ay may kapalit na pagkawala ng kaluluwa ng iyong profesyon? Ngayon, hihimayin natin ang mga pinakabagong ulat mula sa Stanford, mga pag-aaral sa sikolohiya ng manggagawa, at yung mga bagong regulasyon tulad ng EU AI Act. Para maintindihan natin kung paano nagiging dalawang patalim ang AI sa trabaho natin ngayon. Eksakto. Kasi ang mahalagang tanong dito ay hindi lang kung paano gumagana yung tech eh. Oo, kundi kung ano ang ginagawa nito sa mismong isipan natin. Kadalasan kasi nakafocus lang tayo sa efficiency. Gusto nating matapos agad yung trabaho, di ba? Tama, time is money nga sabi nila. Ayun, pero habang ipinapasa natin sa makina yung mga gawain, may malaking nangyayari sa psikolohikal na kalagayan natin. Kaya nga pinipilit ngayon ng mga batas na panatilihin yung tao sa pagdedesisyon. At makikita rin natin kung paano nag-a-adjust yung mga kumpanya, malaki man o maliit. Para hindi tayo maging alipin ng sarili nating imbensyon. Ngayon, para makita natin kung gaano kabilis itong pagbabago, tingnan natin yung data mula sa Stanford Human-Centered AI, yung HI report nila. Napakagandang simulan dyan. Ayon sa report nila noong 2023, umakyat na sa 55% ang adoption rate ng AI sa mga negosyo. Grabe, lagpas kalahati na agad. Isipin mo yon. Tapos kung babalikan natin yung taong 2017, nasa 20% lang yan eh. Napakabilis ng paglukso. Ibig sabihin yan, malamang ginagamit mo na ito ngayon sa trabaho o yung katabi mo sa opisina gumagamit na nito. At dahil dyan, sa mabilisang pagkalat na yan, doon na nagsimulang mapansin ng mga mananaliksik yung epekto nito sa pakiramdam ng mga empleyado. Dito pumapasok yung isang napakagandang pag-aaral sa China. 279 na empleyado yung inobserbahan nila yung mga araw-araw gumagamit ng AI. Ano yung lumabas sa study nila? Sa unang tingin, napakaganda ng epekto. Nagpapataas daw ito ng tinatawag na psychological availability. Psychological availability, ano ba yan sa simpleng salita? Bale, ito yung pakiramdam na paggising mo sa umaga, may sapat kang enerhiya at kumpiyansa na pumasok kasi alam mong sasaluhin ng AI yung mga nakaka-boring na parte ng trabaho mo. Makes sense. Nasisave mo yung mental energy mo. Parang ano yan eh, parang pagiging isang chef sa isang malaking restaurant. Paanong naging chef? Kasi kung ikaw yung head chef, tapos binigyan ka ng AI na magsisilbing sous chef mo para maghiwa ng daan-daang sibuyas, magbalat ng patatas, nakakabogod na gawain yun, di ba? Oo, uubos ng oras mo yon. Masaya ka kapag AI ang gumawa nun. Nakatipid ka sa oras at pawis. Kaya buo yung enerhiya mo para mag-focus sa pagtimpla ng sarsa, paggawa ng bagong menu. Ganyan yung psychological availability. Tama yung analogy mo. May natitirang lakas para sa mahahalagang bagay. Pero, dito rin papasok yung kabilang talim ng espada. Paano? Paano kung ang AI, yung nag-iisip ng bagong recipe, namimili ng mga sangkap, nagtitimpla ng salsa, tapos ikaw na lang yung tagahiwa ng sibuyas? Ouch! Ang sakit nun sa ego ha? O kaya ikaw na lang yung tagapindot ng on button ng kalan. 'Di ba? Bigla mong mararamdaman na wala ka ng silbi sa sarili mong kusina. Ayun, nawala yung essence ng pagiging chef mo. At dyan na pumapasok yung napakabigat na konsepto ng work alienation. Yung tuluyang pagkalayo ng loob mo sa trabaho mo. Nangyayari yan kapag pinakialaman na ng AI yung tinatawag nilang core task characteristics, di ba? Eksakto. Ito yung mismong pinakabuod kung bakit ka nag-apply sa trabahong yan eh. Dalawang bagay ang bumubuo dyan. Una, yung autonomy.
yung kalayaan mong gumawa ng sariling desisyon. Oo. At pangalawa, yung task identity. Ito yung kakayahan mong makita yung buong proseso ng ginagawa mo mula simula hanggang matapos na may sarili mong marka. Kapag inagaw ng makina yan, nawawala ng pagkakakilanlan yung trabaho mo. Kaya pala may mga taong nagre-resign kahit na mas naging madali ang trabaho nila dahil sa tech? Oo, kasi akala ng mga boss, binigyan ko na nga kayo ng AI para gumaan ang buhay nyo, bakit kayo nawawala ng gana? Ang hindi nila nakikita, inalis nila yung mismong dahilan kung bakit pakiramdam ng empleyado, may halaga siya. Mapapaliwanag natin yan gamit yung COR theory o Conservation of Resources theory. Ayon dito, bawat isa ka atin parang may bangko ng emosyonal at psikolohikal na yaman. Bangko ng emosyon, okay? Kapag gumagamit tayo ng AI para tanggalin yung mga sagabal, nagkakaroon tayo ng gain spiral. Naiipon natin yung yaman natin, gumaganda yung mood, mas nagiging creative tayo. Positive yun. Paano pag naging negative? Kapag nararamdaman nating nawawala na yung kontrol natin dahil makina nang nagpapatakbo ng lahat, doon nagsisimula yung loss spiral. Loss spiral? Meaning, nauubos na yung laman ng bangko natin. Oo, ito yung pakiramdam na kahit nakaupo ka lang at walang ginagawa physically, umuwi kang pagod na pagod mentally and emotionally. Grabe, totoo yan. Yung pakiramdam ng kawalan ng silbi, napakabigat na pasanin sa utak. Niyan, umaatras ka, nagiging manhid, at nagiging tagabantay na lang ng computer. Yan mismo yung panganib ng alienation. So kung ganyan na nakakaubos ng motibasyon yung paggagawa ng AI sa mga core tasks natin, lumipat naman tayo sa mas malalim na epekto nito sa utak natin. Ano ba ang nangyayari sa mental capacity natin kapag ipinasa na natin sa AI yung mismong pag-iisip? Dito nangyayari yung tinatawag nating cognitive offloading. Cognitive offloading. Paki-explain nga ito ng mas simple. Ibig sabihin nito, ipinapasa natin yung bigat ng pag-iisip o yung cognitive load sa mga external tools para hindi na tayo mahirapan. Katulad ng AI. Oo, ipinapakita ng mga data na may napakataas na positive correlation sa pagitan ng paggamit ng AI at cognitive offloading. Nasa 0.72 yan. So halos magkasabay silang tumataas. Tama. Habang mas madalas mong buksan yung AI tools mo, mas madalas mo ring ipasa dito yung mga gawaing nangangailangan sana ng matinding pag-isip. At doon na lumalabas yung matinding problema sa critical thinking natin. Kasi, based sa mga source natin, habang tumataas yung paggamit ng AI, pababa naman ng pababa yung kakayahan nating mag-isip ng critical. May negative correlation siya na 0.68. Talagang baligtaran sila. Nabanggit nga sa mga source natin yung Google effect na pinag-aralan ni Sparrow at ng team niya. Pamilyar tayo dyan eh. Ito yung sanay na sanay tayong maghanap online. Kaya ang natatandaan na lang natin ay kung saan makikita yung impormasyon. Oo, hindi na natin tinatandaan kung ano mismo yung impormasyon. Diba? Dati kabisado natin yung mga landline at cellphone numbers ng buong pamilya natin. Oo naman. Ngayon, basta alam nating nasa contacts list, hindi na natin pinipilit kabisaduhin. At dahil sa mga AI dialogue systems tulad ng ChatGPT o Claude, umabot na ito sa mas malalang antas. Yung tinatawag nilang cognitive laziness. Ayon, cognitive laziness. Nagkakaroon na ng atrophy o paghina ng independent problem-solving skills yung mga tao. Kasi sanay ka na may nagbibigay agad ng buong sagot eh. Isang click lang, may essay ka na. Tinatamad na tuloy yung utak mong himayin yung problema. Parang kaalamnan nga ang utak natin, di ba? Kapag hindi mo ginagamit sa pagbuhat ng mabibigat, lilihit at hihina. Exactly. Pero wait, gusto kong hamunin itong point na ito ha. Sige, paano? Di ba maganda naman talaga ang cognitive offloading? Halimbawa, nung naimbento yung calculator o Excel, hindi na natin kailangang mag-compute ng libo-libong numero sa isip natin. Tama, nakakatipid sa oras. Iniiwasan pa natin yung human error. Walang nagsasabing masama ang calculator. Bakit kapag AI na ang ginamit natin, biglang nagiging banta na ito sa cognitive skills natin? Ano talaga yung pinagkaiba?
Napakagandang tanong niyan. Kasi dyan madalas malito ang marami eh. Ang malaking pinagkaiba ng calculator sa generative AI ay nasa antas ng gawaing ipinapasa mo. Okay, anong ibig mong sabihin? Kapag gumamit ka ng calculator, ipinapasa mo yung deterministikong proseso. Ang pagbibilang, ang patakaran dyan, hindi nagbabago. Isa, dagdagan ng isa, dalawa. Ikaw pa rin ang nagdidesisyon kung bakit kailangan mong i-add yung dalawang numero. Okay. Ikaw pa rin yung nag-iisip ng logic sa likod nun? Oo. Ngunit sa AI, ipinapasa mo na yung mismong proseso ng reasoning o pagdedesisyon. Pati yung pagbuo ng argumento, pagkilatis ng konteksto, ganyan. Pati yung pagtimbang ng tama at mali sa isang sitwasyon. Kapag ang makina na ang pinag-iisipan mo ng estratehiya o pinapasulat mo ng pagsusuri, hindi ka lang nakakatipid sa oras, ibinibigay mo na rin yung sarili mong kakayahang humusga. Nakikita ko na. Kaya pala kapag biglang nawala ng internet o nag-crash yung AI system sa gitna ng project, nagpapanik yung mga empleyado ngayon. Nabiblangko sila eh. Hindi nila alam kung paano sisimulan yung trabaho. Yan mismo yung tinatawag nating pagkawala ng cognitive resilience, di ba? Oo, cognitive resilience, ito yung kakayahan nating makabangon, mag-adjust, at mag-isip ng malinaw under pressure, kahit walang tech. Kung araw-araw AI nag-iisip para sa'yo, pag may krisis ka sa opisina, black na yung utak mo. Matagal mo nang hindi na-e-exercise eh. At dahil dyan sa seryosong panganib na yan, na baka mawalan na kakayahan yung lipunan na mag-isip ng malalim, napilitan ng makialam yung mga gobyerno. Hindi na kasi ito usapin lang ng empleyado, usapin ng public safety na ito. Dito na pumapasok yung mga bagong regulasyon, lalo na yung napakalaking hakbang sa Europa. Yung EU AI Act. Tama, ito yung batas na kumukontrol kung paano ginagamit ang AI, lalo na sa mga masaselang industriya. Nakapaloob dito yung Article 14 na magiging fully effective sa August 2026. Ano ba ang pangunahing utos nitong Article 14? Utang sa bangko o AI sa ospital na nagdadiagnose ng sakit? O kaya AI na pumipili kung sinong aplikante ang tatanggapin sa trabaho. Kapag buhay at kinabukasan ng nakasalalay, kailangan may tao. Kasi kung wala, magkakaroon tayo ng tinatawag na automation bias, di ba? Oo, ito yung likas na kahinaan natin na magtiwala ng labis sa output ng computer. Kapag nakita nating nakaprint o nasa screen galing sa makina, iniisip agad natin, objective ito, mas matalino ito sa akin. Tinatanggap natin as truth ng walang pag-iisip. At ang mas malaking banta pa dyan, yung paglikha ng accountability vacuum. Accountability vacuum. Paano nangyayari yan? Isipin mo, nagkamali yung makina? Nagbigay ang AI ng maling gamot sa pasyente tapos lumalala. Sino ang idadamanda mo? Oo nga, no? Hindi mo naman pwedeng kasuhan yung server o yung code. Eksakto! Kailangan ng batas na may tsak na tao na nagpasya at mananagot dun sa desisyon na yon. Upang makita natin ang bigat nito kapag walang human oversight, tingnan natin yung data. Halimbawa, yung Compass Recidivism Algorithm sa US. Yan yung ginagamit sa justice system para hulaan kung gagawa ulit ng krimen yung bilanggo, di ba? Oo, at lumabas sa pagsusuri na may bias itong system laban sa ilang partikular na grupo. Isa pa yung study ng MIT sa facial recognition AI. Alam mo bang 35% ang error rate nito kapag ang sinusuri ay mga babaeng may maitim na balat? Napakataas niyan para sa isang AI na pwedeng magpakulong ng inosente. Kaya malinaw yung batas. Kailangan may stop button o override mechanism na hawak ng isang tao. Parang parang eroplano. Sige, paanong eroplano? Kahit na nakakalipad mag-isa ang autopilot, nagna-navigate, nagla-landing, hindi tayo papayag na sumakay sa eroplanong walang totoong piloto sa loob ng cockpit. Siyempre, nakakatakot yun. Ang piloto, hindi nandun para manood lang sa screen. Naintindihan niya yung konteksto na hindi nababasa ng sensor, tulad ng biglaang pag-iba ng panahon. Anytime pwede niyang patay ng autopilot at kunin ang manibela. Magandang analogy yan. Ganyan ang hinihingi ng batas, yung meaningful oversight. Meaningful, so hindi lang basta nakaupo. Oo, hindi sapat na may empleyado ka sa harap ng screen na puro approve lang ang pinipindot para lang masabing may tao sa proseso. Kung ganun, rubber stamp lang tayo. Kailangan ng malalim na training,
Alam mo yung context ng data, yung limitasyon, at higit sa lahat, may otoridad kang tutulan yung makina. Kaso ang malaking hamon, paano magiging epektibong piloto ang isang ordinaryong manggagawa? Paano mo tututulan yung desisyon ng AI kung hindi mo naman naiintindihan paano siya nag-isip? Yan ang problema ng mga kumpanya ngayon. Ngayong obligasyon na yung human oversight, paano sinasanayin ng negosyo yung tao nila? Makikita natin yung malaking difference ng malalaking korporasyon at mga SMEs o maliliit na negosyo. Ibang-iba ang sitwasyon nilang dalawa. Sa mga DAX index companies sa Germany, yung mga giants sa stock market, napakataas ng kumpiyansa nila. Triple ang tinaas ng positive statements nila from 2022 to 2024 tungkol sa AI efficiency. Natural na maging positive sila kasi nasa kanila ang bentaha. May bilyon-bilyong budget sila. May mga in-house data scientists. Tapos marami silang sariling data para i-train yung AI nila. Pero kapag bumaba tayo sa SMEs, tulad ng isang lokal na logistics company na may 50 empleyado, O medium-sized na pabrika. Iba ang usapan dyan. Kulang sa budget, walang AI expert, at higit sa lahat, kulang sa data. pero sa kabila nito, may advantage din ng SMEs. Sila ay agile o mabilis kumilos. Kasi kaunti lang yung boss, walang masyadong red tape. Kung may bagong AI tool, pwede nilang subukan kinabukasan agad. Hindi tulad sa malalaking kumpanya na aabutin ng ilang buong meeting bago maaprubahan yung software. Upang masulit itong agility nila, kailangan nilang yakapin ang dynamic skills theory. Yung walang tigil na siklo ng pag-aaral at pagwasak ng mga lumang nakasanayan. Oo, upskilling at reskilling. At para hindi gumastos ng malaki, pwedeng gumamit ng Edge AI. Yung mga AI na tumatakbo na sa lokal na makina at hindi na kailangan ng malaking server. Tapos, digital learning platforms para matrain ang mga empleyado on the job. Pero wait, may gusto akong linawin dito ha, lalo na pagdating sa data ng mga SMEs. Ano yun? Ang AI nakadepende ng husto sa pag-aaral ng napakaraming data. Paano makikipagsabay ang isang SME na may simpleng ERP system lang, kumbaga listahan lang ng inventory, laban sa tech giants na may monopoly ng data? Totoong bantayan. Kaya ang solusyon dyan ng mga eksperto ay yung pagbuo niyang cooperative data platforms. Cooperative, meaning magtutulungan. Oo, hindi nauubra yung pagiging makasarili sa impormasyon. Kailangan magsama-sama ang maraming SMEs sa isang industriya, ibahagi yung data nila, syempre i-anonymize muna para tanggalin yung personal info. Para makabuo sila ng malaking pool ng data na pwedeng mag-train ng AI model para sa industriya nila. Tama. Ngunit, higit pa sa technical na solusyon, ang pinakamalaking leksyon dito ay yung tunay na puhunan sa panahon ng AI ay hindi ang software. Kundi ang mga empleyado mismo. Oo, kailangan ituro sa tao kung paano hindi maging sunod-sunuran sa makina, kundi paano maging matalas na tagapangasiwan nito. Madaling bumili ng tech, pero yung kultura ng pananagutan, yan ang mahirap na proseso. At kapag nagawa natin yan ng tama, may iwasan natin yung mga nagawa kanina. Walang work alienation, walang cognitive laziness, at masusunod yung batas. Mananatiling tool ang AI, hindi pamalit na uubos sa halaga mo. Kaya napakahalaga ng upskilling talaga. Upang ibuod ang ating deep dive ngayon, nakita natin kung paano nagpapataas ng psychological availability ang AI kapag kinuha nito yung nakakaboring na tasks. Pero nanganganib din tayong masadlak sa alienation at paghina ng critical thinking kapag hinayaan nating agawin nito ang mga core tasks natin. Kaya nandyan ang EU AI Act na pumipilit sa makabuluhang human oversight na nagtutulak naman sa mga kumpanya na mamuhunan sa reskilling ng kanilang mga tao. Bilang pangwakas na kaisipan, isipin mo ito. Nakita natin kung paano posibleng humina ang cognitive skills natin dahil sa sobrang pag-asa sa makina. Oo. Sa isang hinaharap kung saan lahat ng output mula report, sining at desisyon ay perfecto at gawa ng AI, posible kaya na mag-iba ang pamantayan natin ng kahalagahan? Ano ibig mong sabihin? Posible kaya na ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong serbisyo bukas ay iyong mga purong gawa ng tao.
Isang serbisyong may emosyon at may mga maliliit na kakulangan na nagpapatunay na ito ay nagmula sa isang tunay at nag-iisip na tao. Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.